Magandang araw mga kababayan, mga guys, magandang araw. Nabalitaan nyo na ba na ito si Agent Morales ay pinalabas na daw mula sa Senado? So, ito panoorin natin yung interview ni Maharlika doon kay Agent Morales. Ito talaga si Madam Maharlika, talagang napakabilis pagdating sa ganyang bagay. Talagang kauna-unahan na in-interview naman uli si Agent Morales. 'Di ba? At saka mga kababayan, nakapagtaka naman na ang bait-bait talaga ng mga senador kay Agent Morales. Ano kaya ang nakain at humingi ng dispensa kung bakit napakontempt nung nakaraang hearing. So marami tayong mga agam-agam na sa ganyang bagay. Siguro para sa akin, siguro wala talaga silang masilip kay Agent Morales. 'Di ba? Yan ang para sa akin. Kasi nga siguro may nag-ano sa kanila, nagsabi na rin na wala tayong mapapala diyan kay Agent Morales kasi wala naman talagang masisilip tayo na kaso kay Agent Morales. Kaya ang sabi siguro ng mga senador, palabasin na lang natin yan kasi mukhang wala tayong mapipisil sa kanya. Subalit malalaman natin sa susunod na hearing kasi siyempre may isa pa tayong hearing pag humarap si Kumar, 'di ba? Diyan natin malalaman kung ano ang maging sitwasyon sa pagdinig nitong huli. Sabi nga ni Senador Bato, tuloy pa rin yung ang hearing kahit na nag-iba na ng liderato o yung presidente sa senador na si Chis Escudero ng Senate President. So guys, abangan natin ito, panoorin niyo yung interview ni Maharlika at yan na nga ang balita na pinuntahan siya ni una ni Senador Chis Escudero 2 beses, tapos kinausap din siya ni Jinggoy Estrada, 'di ba? At saka pinag-usapan doon nila yung tungkol doon sa nang humihingi sila ng pasensya kung bakit na contempt. So mga ganun ba mga diskarte na yan. So ang mahalaga, para sa akin nakalabas si Agent Morales kasi wala ka naman talagang makikita doon sa kanya na may kasalanan, 'di ba? So, pakinggan na lang natin yung interview ni Madam Maharlika. So, yan sa Senado yan. Talaga naman. Yung nakalabasan sir, sa I'm so happy po. content. Masaya ako at na-release na kayo. Actually, may nakarating sa akin. Alam niyo naman ako, sir, marami mga puting ahas na gumagapang. Baka Gabi, yeah. Gabi tinalaw ako ni Senator Jinggoy Estrada at nag one-on-one kami dito sa okay. At, So, meron pa. Sige, hindi alam. Paliwanag. Ma'am Maharlika, pinakiusapan mo muna kami na siguro paglabas na. doon na lang sa labas. Okay. Sige po, hinto pa. Sige po. Okay. That's okay. Yeah, antayin na lang kami mamaya siguro. Okay. Anyway. Marlon, okay. So, marami bang tao sa labas? May mga nag-vigil? Wala kaming napansin, Ma'am Maharlika. Wala po kasi dire-diretso lang. Pero maayos naman yung treatment ng POSAA. Actually, sa gate pa lang, naka-team din na yung mga plate number namin. Dire-diretso. Tapos nung pagpasok namin sa registration, sinabihan na rin si Atty. Badong na dito sa parking na to. Andito po kasi yung parking ng mga senador. Ito ang parking ng mga VIP. So, sa labas, yung parking ng mga empleyado. Dito, sinabihan si Atty. Badong na pwede na raw ipasok yung sasakyan para hindi na lalabas papuntang open parking si Agent Morales. Anyway, siguro po mamaya pagka-complete na hong naiproseso lahat ng dokumento para sa pag-release kay Agent Morales, siguro ipapasok yung sasakyan. At kung ipapahintulot sa sasakyan na ho namin
sasakay si Agent Morales o convoy na lang si Atty. Badon. So ano na lang po yun, nasa osaan na lang po yun. Then I believe at dapat escortan pa rin po siya ng OSA at papahatid po sa bahay niya. Yeah, I heard no sa aking mga informer diyan na maayos naman daw ang trato ng USAA. And napakagandang balita 'yon dahil syempre marami nag-aalala, Marlon, na mga kababayan natin na baga mapaano si Agent Morales based nga doon sa CCTV napanood ng buong mundo na yung threat sa buhay na pwede siyang maatake sa puso ng ganun-ganun na lang. So talagang worried ang taong bayan. But now na coming from you guys na is doing fine. Ayan na. Oh my God. Nakangiti talaga. Ha? Happy person talaga si Agent Morales. Ayan mga kababayan, live na live. Wala. So tayo lang. How about USAA? Wala yung pala. Ma'am Maharlika, hindi po, kukunin na lang. Ma'am Maharlika, wala na ho palang mag-escort na USAA. So kami na lang ho ni Miss Pam sa ni Atty. Badong ang siguro ko convoy. Sa amin na sasakay, convoy ka na lang. Nakasunod ka na. Okay. Si Atty. Badong. Gusto mo dito ka muna at kunin ko yung kotse mo. Kotse ko? Ikaw na kumuha? Wow. Okay. Sige. Hindi, nililipat akong gamit. Nililipat akong gamit, Pam. Ikaw muna mag-ano. Pwede na naman siguro. Kalabas na si... Ano to? Wow. Abay. Ayan, mga kababayan, naririnig nyo si Agent ayan, nakikita nyo po, ayan, kasi may mga lumabas na in the past na na-release na raw. Ngayon, live yan. Okay, live tayo. Ay, Agent Morales. Yung roommate nito, nakalis na rin? Ang yung roommate, di ba? Bilis Hindi marinig. Ang bilis. Hindi marinig. Kasi dyan yung kapatid yun na sumundo na. Agent, naririnig mo ko? Ayan. Ayan. Ayan, live na live tayo ngayon. Maraming salamat sa third floor studio, no? Kay Pam at saka kay Marlon. Andito si Yusek Pam at saka si Yusek Marlon. Actually, Tony Badon. Kung paano namin iniwan, ganun pa rin naman. Thank you kay General Angkan. Ayun. Okay? Very grateful kay General Angkan. Papasalamat ako doon Ano kay ba, tumababa o namaya? Roberto Angkan. Pinataba niyo naman masyado. Sa USAA family. Pinataba At ganoon din kay Senate President Chis Pero Escudero. ano lang yun. Bali, dalawang beses niya ako pinuntahan ngayon. Kanina, Okay. yung binalita niya na marirelease ako at pinuntahan niya uli ako bago sa yun. That's good news. Speaker ko. Yeah. Tapos ganoon din si Senator Jinggoy Estrada. Talaga nag-usap kami ng puso sa puso kagabi. Wow. One-on-one kami. At yung sabi nga niya, ikaw, binastos mo pa ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, paliwanag ako sa kanya. Sabi ko, sir, yun yung normal reaction ko lang po yun. Pero sabi niya, hindi naman tayo magkaaway at trabaho lang, sabi niya. Basta sana naintindihan mo rin yung pagkakakontempt mo. Yun, at pinaliwanag ko rin naman sa kanya. Dahil nung nakita ko yung dokumento, na rin ako, nagulat din ako dahil ngayon ko lang din nakita yun. At yung sabi ko nga sa kanya, ang duda ko, mukhang ito talagang pineke yung dokumento na PBS. Pero sabi ko nga, ang hiling ko lang, sana maipakita yung original. Kasi ang tingin ko, ay mukhang crafted yung parang let's give Senator Jinggoy Estrada the benefit of the doubt po doon sa PDS na sinabit sa kanya ng PDEA, parang ganun ba yung ibig niyong sabihin? So, pero siyempre siya, lang niya, kung ano yung nasa kanya at siyempre nakita niya, certified true copy. Pero sabi ko nga, sir, kaya nga po kinukontest ko yung dokumento at kaya po hinihingi ko yung gusto ko makita yung original. Okay. Para at least ma-examine. Yeah. Ang importante, JM, nagkausap kayo ng masinsinan kasi nga wala naman kayong personal na galit sa kanya wala. O kahit sa kaninong senador. Yeah. Humanga din ako sa kanya at doon ko nakita yung
professionalism niya na kahit na nagkakaroon kami ng Bangayan. during Senate investigation sa hearing, pero talagang pinuntahan niya ako at pinasarado nga niya yung pinto, talagang nag-one-on-one kami dalawa. Okay. At yun nga, no, nakita ko talaga yung sinceridad niya na may mga tanong siya sa akin na binigyan niya ako ng pagkakataon. Sabi niya sa akin, una, gusto mo pang lumaya kasi dalawang buwan kami magbabakasyon. At sinabi nga niya, meron lang akong gustong itanong sa'yo na ano po yun, sir, sabi ko gano'n. Gusto ko umamin ka. Sabi ko, ano po aaminin ko? Ngayon, tinatanong niya kung kilala ko kayo na personal. Sabi ko, hindi ko po siya kilala. Tanong niya ako kung paano napunta sa iyo yung mga dokumento. Sabi ko, hindi ko nga po din alam. Kaya po ang din sa akin, ang usapan namin pamilya, sulatan si General Lasso para talaga na wala akong kinalaman dun sa sa inilabas mong mga dokumento. So, yun po. Yeah. So maganda naman po yung trato sa iyo sa loob. Kumusta po yung pagkain Ay, niyo? naku, napakaganda at talagang alaga. Mukhang nadagdagan pa nga yung timbang ko Dahil sa sarap ng pagkain. Oh. At talagang very accommodating yung kusaa. Talagang para akong nagbakasyon sa isang hotel. At least may maganda naman tayong nasabi sa ating ahensya ng gobyerno. Fairness naman, wala silang partisan. Trabaho lang talaga. Siyempre susunod ka rin, dahil security mo rin yung pag-uusapan Dahil nga para sa akin din Kaya yun naman din Alam mo, JM, salamat kay General Angkan at saka doon sa mga taga-USAA, sa mga empleyado at saka doon sa mga security. Alam mo, JM, napaka bait ng ng trato sa iyo diyan at nagpapasalamat kami. Gusto ko lang ipabatid sa inyo na ang dami pong nagmamahal sa inyo. Ang daming nag-aalala sa social media. Talagang ako po taos-puso nagpapasalamat. Ganun din sa ng aking pamilya. At ako'y talagang yung patuloy yung pagdadasal, pananalangin na ako ay patnubayan ng Diyos. Yun naman, natupad po. Kaya dahil din sa mga panalangin nyo at pagmamahal na ipinadadaman nyo sa akin, kaya andito, nagtulong-tulungan ninyo na mapakiusapan ang pamunuan ng Senado para ako ay mapalaya. Kasi nangyayari pala talaga kahit pala minsan kahit na recess ang Senado, meron pa rin talaga palang naiiwan na kaya itong nangyari na to sa pagtutulong-tulong ninyo ay talagang nagkaroon ng katuparan yung aking kalayaan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Actually, sabi po ng mga viewers, gumwapo po kayo Gumwapo. I mean, fresh na po kayo. Gusto ko lang po kayo pangitiin, Agent Morales. Let me know kung kailangan nyo nang umalis, ha? We can just continue the Opo. Excuse, Ma'am Marlica, siguro po sasakay na lang sa amin sa kotse ko si Agent Morales together with Miss Pam. Tapos naka-convoy po si Attorney Badong sa amin. Basta ganun na lang. Ang importante ay nakita kayo ng taong bayan, na buong-buo po kayo, gwapong-gwapo muli. At at narinig namin magandang ang pag-alaga sa inyo ng USAA and si Attorney Badong, hindi kayo iniwan. Sir, thank you po. Thank you po talaga. Yeah, thank you so much. Thank you po. Thank you. Siguro, thank you. Siguro Talaga dito na, Agent. Thank you. Mag-interview na lang tayo, Marlon, siguro papahingahin ko na muna si Agent Morales. Boss. Trabaho yan Thank you, sir. Thank you. Thank you. Wala naman din ulit. Sana wag muna tayo magkita muna. Tingnan muna, sana. Magkita na lang sa taas sa susunod na hearing. Yeah. Thank you. Yeah. All right. So, Pam, thank you so much. And I know you guys talagang sobrang
na malaki ang naitutulong ninyo sa kay Agent Morales, and thank you din na nakapag-connect tayo. So, siguro pagpahingahin ko na muna si Agent Morales at alam ko excited na rin siya umuwi at gusto ko kayong pasalamatan ng mga tao dito sa social media. Pinapasalamatan ng Third Floor Studio, kayong dalawa, katuwang namin kayo. Dahil pare-pareho tayong pinagdadaanan, biktima ng injustice. Kaya naman, we have common denominator dito. Thank you so much talaga sa pagtulong ninyo at pagpunta nyo dyan sa Senado. At katuwang kayo. This is historical, na isa kayo sa mga, kayong dalawa ni Marlon, kayo la Attorney Badong talaga na hindi iniwan si Agent Morales. Anong feeling mo ngayon, Pam, na nakalabas na si Agent? I'm very grateful, ma'am, na ako po ang nasa behind the camera kanina dahil ako po ay emotional nung nakita ko po si Mr. Morales and he knows that. Masaya bilang isang Pilipino na maging bahagi nitong isang event na ang tema kalayaan, Yeah. At hustisya, at tayo po ay nagpapasalamat din kay Senator Jinggoy Estrada at kay Senator new Bato. Senate President Cheese Escudero And kay Senator Bato. Senator Bato for allowing this to happen, and for Mr. Morales to now be with his family tonight, have dinner with them, yun, ma'am. Yun po, ma'am, we are on the road now. Sige. Pero Sige. pwede pang kausapin si Agent Morales, sakay Pero natin. for security reasons, ma'am. Yeah, but for security reasons, sige. Yeah. Yeah. Okay. Sige, kaya nga. Sige. We will have Mr. Morales be with you later po pagkahatid, and that will show na safe din namin siya nahatid. Okay. Humihingi po tayo ng dasal sa lahat ng viewers ninyo na gabayan ng aming biyahe ngayong gabi. Yes. Ma'am Maharlika, medyo ang concern ko lang, bakit walang kasamang USAA ngayon? Sana magbago isip o Yan. ibalik pa yung security ni Agent Morales kasi hindi naman porke galing na siya sa detention dito sa USAA quarters, after ng paglabas niya, wala na i-provide na security para sa kanya. Isa sa Sana makarating kay Senate President Cheese Escudero, kay Senate Pro Tem Jinggoy Estrada, at saka syempre sa committee chairman na si Senator Bato de la Rosa. Yeah. Well, nakikita tayo ng taong bayan ngayon. So, nakikita natin yung mga lapses na dapat i-improve ng ating ahensya ng gobyerno, katulad ng Senate. So, for sure, naririnig nila tayo. It's not, hindi yung time ngayon ng pamboboljak ko. Because I'm so happy, na nakikita ko si Agent Morales. Sige na, hindi ko na po kayo, patatagalin pa. Mag-ingat kayo and I'll talk to you later. Maraming salamat, ma'am. We'll see you later po. Thank you. All right. Thank you po. So guys, napakinggan nyo naman yung interview ni Madam Maharlika. So, antabayanan na lang natin sa sunod na hearing kung ano pa ang mangyayari. Siguro sana ang pagkataong nila kay Morales, sa palagay ko ay dapat focus na lang doon sa regarding doon sa PDLX. Para ang alam ko diyan ang ending yan magpapasa na lang yan si Senador Bato ng resolution na kung sino pa yung halimbawa pag halimbawa na dumating yung may mga ganyang kaso sa mga PDLX ay bibigyan niya ng mas mabigat pa na parusa. Yan ang nasa nasa isip ko na na yan ay magiging aral para sa lahat, yung magpapalabas ng mga leakage na wala namang kahinatnan. Yan ang estimated ko lang dyan na magpapanukala yan si Senador Bato ng batas na ganun na papatawan ng karampatang parusa na mas mabigat-bigat yung taong sino man ang makapaglabas ng mga leakage na wala namang katuturan. Baka yan ang kinalabasan. Sa akin lang yan, ang opinion ko lang yan. So guys, maraming salamat sa inyong lahat at God bless you all. God bless you sa inyong lahat, guys.